Tumaas po ang singil sa ilang serbisyo sa mga pribadong ospital. Ang dahilan niyan, alamin natin mula sa presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, si Dr. Jose De Grano. Magandang umaga po, Doc. Si Mariz Umali po ito. Live po tayo sa Unang Balita. Gandang umaga, Maris, at sa ating pong mga taga-subaybay dito sa Unang Hirit. Doc, bakit po tumaas ang hospital fees sa private hospitals? Well, alam nyo naman po, lahat nagtaasan. Nag-start na po yan last year pa. No? So para medyo maipagpatuloy po ng ating mga pribadong ospital ang paglilingkod at ang operasyon nila, ay kailangan medyo po magtaas tayo. Nag-umpisa po kami ng around 5% po last year up to 10%. Ano po? So, ano po yung mga serbisyo sa ospital na direktang naapektuhan po nitong inflation na ito? Well, of course, yung pong mga yung room accommodation kasi po nagtaasan na rin ating mga hospital supplies, yung pong mga gamot, tumaas din po ang cost noon. And then lalo na po yung mga equipment na ginagamit natin sa ospital. Lahat po halos yan ay imported. Pero yung mga professional fee naman po? Ang mga professional fee po, halos hindi yan tumaas, pero siyempre hindi po naman kasi pinapakailaman ang professional fee ng ating mga doktor. Alright. Nakatutulong naman po ba ang PhilHealth sa mga bayarin ng mga pasyente? Actually, malaki po na itulong ng PhilHealth kasi biglang tumaas po yung kanilang benefits from 30% to 50%, another 50%. So, suma total po, almost double yung naging benefits nila. So, mas ramdam na. Halimbawa, dati po 20, naging almost 38,000 po ang benefit. Nakikipag-ugnayan rin po ba kayo sa Department of Health kaugnay sa problema sa pagtaas ng hospital fees at mayroon po bang pwedeng isubsidize yung gobyerno mula rito? Yun siguro po, dahil po ang isang malaking problema ng maliliit nating ospital ay yung pagpapasweldo po sa ating mga nurses, sa ating mga ibang kawani ng ospital. Siguro po makakatulong kung mabibigyan kami ng kaunting subsidiya ng Department of Health na sa ganun po ay hindi naman po masyado naming ikarga ito doon sa ating mga pasyente. At kumusta po yung response nila? So far wala pa po naman kasing ganon na nangyayari. Pero very soon, hopefully, mangyayari naman po ito, Doc. Makikipag-ugnayan na kayo. Yes po, hopefully. Alright. And then malaki naman po na itulong din ng maagang pagbabayad ng PhilHealth. Alright. May iba naman po tayo, no, Doc? Ang dami po kasing nagpapabakuna ngayon kontra rabies sa mga public hospitals. Ganyan din po ba sa pribadong ospital? At kumusta po ang supply ng rabies vaccine natin? So para wala naman po nagsasabi na nagkukulang. Pero meron po tayong mga ospital na tinatawag natin o clinics na ABC, Animal Bite Centers. At yung pong mga yun, nakakapag-provide po sila ng mga bakunang ganyan. Dumami rin po ba ang mga nagpapabakuna ngayon? Talaga po lagi naman pong maraming, lalo po yung mga kagat ng aso, marami po talaga. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin. PHAPI President Dr. Jose De Grano. Magandang umaga po sa inyo. God po sa bless. inyo. Gandang umaga. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.